Hello mga kabayan! Alam niyo ba ang mga benefits na makukuha niyo sa SSS at ang update ngayong 2023? Napakaraming programa at benefits ang makukuha sa SSS sa pagdating ng pangangailangan katulad ng sickness benefits, maternity benefits, salary loan, death benefits, funeral benefits, disability benefits, unemployment benefits, at retirement benefits. Ngayon naman ay pag-uusapan din natin dito ang bagong update ng SSS. Ngayong taong 2023 ay naglabas ng panibagong pagtaas sa kontribusyon ang Social Security System para sa mga OFWs, land-based. Ito ay nagtaas ng mula 13% hanggang 14%. Dito ay pag-usapan din natin mga sumusunod. Magkano ang monthly contribution ng isang OFW? Magkano ang monthly pension ng isang OFW at the age of retirement? Benefits at privilege? SSS contribution rates para sa mga OFW? Paano magbayad ng contribution sa SSS para sa mga OFW? Kaya kung interesado kang malaman ang tungkol dito, ang video ito ay para sa iyo. Ngayong taong 2023 ay naglabas ng panibagong pagtaas sa kontribusyon ang Social Security System para sa mga OFWs, land-based. Nagtaas ito ng mula 13% hanggang 14%. Ayon sa Republic Act 11199, ang pagbabayad ng monthly contribution sa SSS ay dapat na compulsory sa lahat ng sea-based at land-based na OFW, gaya ng tinutukoy ko sa ilalim ng Republic Act 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 na sinundan ng RA bilang 10022 na hindi kayo higit sa 60 taong gulang. At alinsunod sa Republic Act number 11999 o ang Social Security Act of 2018 na kinabibilangan ng probisyon na nagpapataas sa SSS contribution rate ng 14% sa calendar year 2023. Kayo ay dapat na may minimum monthly salary credit na hanggang 4,000 at maximum na monthly salary credit na 30,000. Magkano nga ba ang monthly contribution ng isang OFW SSS member? Mayroong minimum at maximum contribution ang isang OFW sa SSS ngayong taon. Ang minimum monthly contribution ay 1,120 per month at ang maximum naman ay 4,200 per month. Paano nga ba makakuha ng pension ang isang retired OFW sa SSS sa retirement age na 60 or 65 years old? Para maging qualified ka sa benepisyong ito, kayo ay dapat nakapaghulog sa inyong kontribusyon ng higit sa 120 months of contribution o 10 taon na paghuhulog. Magkano nga ba ang iyong monthly pension na makukuha kung makumpleto mo ang buwan na required ng paghuhulog? Ang halaga ng magiging monthly pension mo ay ang pinakamataas na lalabas sa tatlong sumusunod na computation. 300 plus 20% ng average salary monthly plus 2% ng AMSC each credited years of service in excess of 10 years plus 1,000 pesos, 4% of the average monthly salary credit plus 1,000. 1,200 pesos if credited year of service is somewhere between 10 to 20 years. 2,400 pesos naman if credited year of service is 20 years or more plus 1,000. Sa pension na ito, ang karaniwang amount na makukuha mo kung ikaw ay nakapaghulog ng contribution mo sa loob ng 10 taon ay 4,828 pesos monthly.
Samantala, ang pinakamababa namang bayad sa retirement pension ay 2,200 pesos at ang pinakamataas naman ay 90,100 pesos monthly. Alamin naman natin ang mga halaga ng bawat kontribusyon ninyo dito sa New SSS Table Contribution. Dito ay inilagay ang bawat halaga ng mga sumusunod: range of compensation, monthly salary credit, amount of contribution. Halimbawa, kung kayo ay kumikita ng buwanang sweldo na 10,000 pesos o mas mababa, ang rate ng contribution ninyo ay 14% ng regular na buwanang salary credit. Mga benepisyo makukuha ng miyembrong OFW sa SSS. Ang SSS ay isa sa pinakamurang pension scheme sa Pilipinas na nagbibigay ng malawak na hanay ng social security programs na tiyak na nakakatulong sa ating mga OFW sa oras ng pangangailangan. Sa pagiging aktibong miyembro ng SSS, nakakasiguro na makakatanggap kayo ng mga benepisyo at pension bilang mga OFW at mga retired OFW. Narito ang mga benepisyong makukuha ninyo: sickness benefits, maternity benefits, salary loan, death benefits, funeral benefits, disability benefits, unemployment insurance, at retirement benefits. Sickness benefits. Kayo ay may daily cash allowance na matatanggap para sa mga araw na hindi nakapasok sa trabaho dahil sa pagkakasakit o anumang malubhang karamdaman na konektado sa iyong trabaho. Mayroon dapat kayong patunay na kayo ay hindi nakakapasok para makuha ang benepisyong ito. Kayo ay dapat munang makumpine sa bahay o hospital na hanggang 4 na araw. Kayo ay dapat nakapaghulog ng at least 3 months sa inyong SSS contribution sa loob ng 12 months bago ang buwan ng iyong pagkakasakit. Ang amount ng daily cash allowance ay may equivalent na 90% ng iyong daily salary credit. Maternity benefits. Para sa mga buntis o nakunan, kayo ay may daily cash allowance na matatanggap para makakuha ng maternity benefits. Kayo ay dapat na mag-submit ng Maternity File 1 o MAT1. Ito ay para lamang sa buntis, at kung kayo naman ay nanganak, kayo ay dapat na mayroong Maternity 2 o MAT File 2. Ang MAT1 at MAT2 ay isang form na ibinabahagi ng SSS sa mga kababaihang buntis at nakunan. Salary loan. Kayo ay dapat na nakapagbayad ng hindi kukulangin ng 36 months ng contribution at may 6 na hulog sa nakalipas na 12 months bago ang buwan ng pag-file. Ito ay applicable para sa 1 month salary loan lamang. Para naman sa 2 month salary loan, kayo ay dapat na may 72 months contribution at may 6 na hulog sa nakalipas na 12 months bago ang buwan ng pag-file ng salary loan. Kwalipikado din kayo kung kayo ay hindi pa nakakatanggap ng pension sa SSS at kayo ay hindi pa higit 65 years old para makapag-file ng aplikasyon. Mayroong loanable amount para sa loan na ito. Sa 1 month salary loan, ang maximum loanable amount ay 20,000 pesos. At sa 2 month salary loan naman ay 40,000 pesos. Pero ang mga ito ay nakabase sa inyong monthly salary credit ng inyong contribution. Kaya kung mataas ang iyong contribution, mas malaki ang loanable amount na iyong makukuha ng pension or lump sum amount na ibinibigay sa benepisyaryo ng namatay na miyembro. Para ito sa isang namatay na member na nakapaghulog sa kanilang contribution ng hindi kukulangin ng 36 months bago ang buwan ng pagkamatay. Ang amount na makukuha sa benepisyong ito ay 1,000 pesos kung ang member ay mayroong 10 months na mababang credited years of service. 1,200 kung ito ay mayroon at least 10 credited years of service. At 2,400 pesos kung mayroon at least 20 credited years
of service. Funeral benefits. Ang benepisyong ito ay binibigay sa sino mang gumastos ng namatay na miyembro. Ang self-employed, OFW, non-working spouse ay dapat na mayroong at least one contribution. Ang funeral benefits ay isang variable amount na nagsisimula sa minimum amount of 20,000 pesos at hanggang maximum amount na 40,000 pesos. Depende pa ito sa paghuhulog ng monthly contribution at ang average ng kanilang monthly salary credit. Disability benefits, buwanang pension o lump sum amount na ibinibigay sa isang miyembrong nagkaroon ng permanente o pansamantalang pinsala. Para maging qualified sa benefits na ito, kayo ay dapat na nakapaghulog ng hindi bababa sa 36 months contribution bago ang buwan na kayo ay na-disabled. Kung bababa naman sa 36 monthly contribution, kayo ay granted sa lump sum amount. Kung kayo ay magiging qualified sa 500 monthly supplemental allowance plus monthly allowance, ang minimum monthly disability pension ay 1,000 pesos at 1,200 pesos kung 10 credited years ang service at 2,400 pesos kung at least 20 credited years of service. Unemployment benefits o kilala ring unemployment insurance o involuntary separation benefits. Ito ay uri ng benepisyong ipinagkaloob para sa mga sakop na empleyado, kasama na dito ang mga kasambahay at mga OFWs, sea-based o land-based, kung saan sila ay involuntary separated sa pagiging empleyado. Ito ang mga requirements. Kayo ay hindi dapat tataas sa 60 years old sa oras na kayo ay nag-involuntary separated. Kayo ay dapat nakapaghulog ng at least 36 monthly contribution. Ang 12 months ito ay dapat nasa 18 months ng panahon bago ang halaga ng iyong involuntary separation. Mahalaga para sa inyong mga OFW na regular na magbabayad ng inyong mga kontribusyon sa SSS upang matiyak na kayo ay karapat-dapat sa iba't ibang benepisyong iniaalok ng SSS. Paano ba kayo magbabayad ng kontribusyon sa SSS? At paano kung ikaw ay isang OFW na nasa ibang bansa? Dito ay papaliwanag ko isa-isa. Kayo ay maaari magbayad ng kontribusyon sa SSS sa alimang tanggapan ng SSS Foreign Representative o accredited na bangko sa bansa kung saan kayo nakabase. Maaari din kayo magbayad sa pamamagitan ng SSS Electronic Payment System o sa pamamagitan ng mga otorisadong collecting agent. Kailan mo nga ba dapat bayaran ang iyong due sa SSS? Ang deadline para sa pagbabayad ng mga contribution sa SSS para sa regular na employee ay sa huling araw ng buwan kasunod ng naaangkop na buwan o panahon. Narito ang schedule ng mga deadline ng pagbabayad para sa mga contribution ng mga employer, regular or self-employed, land-based na OFW, voluntary member, kabilang ang mga asawang hindi nagtatrabaho para sa mga naangkop na buwan ng Hulyo 2019 pataas. Ang mga partner channel para sa mga pagbabayad sa SSS ay ang mga kumpanya o organisasyon na nakipagsosyo sa SSS upang mag-alok ng mga option kung saan kayo ay pwede magbayad sa pamamagitan ng kanilang mga platform. Narito ang mga halimbawa. Online payment portals. Ito ay ang mga website o platform na nagpapahintulot sa inyo na magsagawa ng mga pagbabayad sa SSS online. Kasama sa mga halimbawa ang portal ng SSS online at mga platform ng e-banking katulad ng BDO Online at BPI Express Online. Mobile payment apps. Ito ang mga app na nagbibigay daan sa inyo na magbayad ng SSS gamit ang inyong mga mobile device kasama sa mga halimbawa ang GCash at PayMaya. Over-the-counter payment options. Ito ay mga pisikal na lokasyon kung saan kayo ay maaari magbayad ng personal sa SSS. Paano nyo naman makikita ang iyong kontribusyon sa SSS online?
mag-download at mag-login sa inyong SSS account, piliin ang inquiry sa menu, piliin ang impormasyon ng miyembro, piliin ang actual premium, suriin ang iyong mga buwanang premium mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Para makapag-rehistro at makita ang iyong iba pang kontribusyon sa SSS, buksan lamang ang link na ito. Yun lamang po mga kabayan, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa SSS benefits at kung bakit napakalagang maghulog dito. Dito ay napag-usapan natin ang tungkol sa bagong SSS contribution ngayon 2023 at mga bagong benepisyong makukuha dito. Napag-usapan rin natin dito ang mga sumusunod. Magkano ang monthly contribution ng isang OFW? Magkano ang monthly pension ng isang OFW at the age of retirement? Benefits at privilege? SSS contribution rates para sa mga OFW? At paano magbayad ng contribution sa SSS para sa mga OFW? Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong Early Birds Raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!